Aurora pa. Oh, and so far wala pa naman talo ang Bruno. At least yun yung stat line na pwedeng panghawakan ng Maycam Evolve dito as we enter the 4th series. Ang pang-apat nating best of 1 in the M6 Swiss stage. Day 1, tapatan na ng EECA and LATAM. It's gonna be Team Spirit versus Maycam Evolve. Pasok na tayo sa Land of Dawn. At makikita na nga natin yung YSS ni Aurora making its debut in the world stage. Makikita na nga natin kung paano niya pagaganahin ang Yi Sun-shin na hindi natin nakita for the longest time here sa world stage. M3 pa ba or M4 nung huli nating nakita yung YSS kasi nawala na talaga siya sa meta, parang nag-disappear na siya kasi nung time na nawala yung YSS biglang umusbong naman yung mga Fredrin, Akai. Parang nung nawala yung YSS, nauso yung mga tank. At ngayon naman na-assassin meta na, ang hirap mag-YSS. Pero maganda naman yung matchup na to. You do have the alpha. At least hindi ito yung pag kumapit sa'yo yung shadow ay ibilang mo na. Oo. Honestly, surprised na wala masyado pa naghahayabusa sa araw na to. At mukhang magkakaroon na agawan. It's one shot securing that coin crab. So far, still, just exchanges from both teams. Magpa-farm muna mga to. In fact, ito si Aurora. Ang tingin ko dito ay magpa-farm talaga. Agarang pagbato ng Mountain Shocker. Kasi matagal cooldown yan mga bossing. Oo. Kailangan lang naman ng Mountain Shocker ay vision, and in a game like MLBB, sobrang crucial ng vision game for both of these teams specifically. Pero nasa kamay nga yun ng Maycam Evolve yung upper hand. Kumbaga kung may index tayo ngayon, yung vision control nasa Maycam Evolve kasi meron silang pang boost check with Gatot, meron silang Mountain Shocker. So yun yung kailangan maging cautious of ng Team Spirit pagpasok lalo na ng Turtle in just 15 seconds. Yeah, and first Turtle, mukhang may maliit na kalamangan dito ang Team Spirit considering that they do have that alpha. Pati na rin yung access split-split. Medyo maiilang pumasok dito si Super Noel. So far, sisimula na nga ito ng Team Spirit rather. At hihintayin na lamang na Maycam Evolve na mag-scale sila. Free Turtle ang makukuha ng Team Spirit and farm muna, YSS. Oo, ito na nga yun. Farm hanggang matapos ang game. Mukhang gano'n na magiging trend natin ngayon. Kasi ngayon, medyo nahihirapan lang din silang humarap. Dito pumapasok yung sinasabi mo kanina, Womi, no? Na yung entire lineup ng Maycam Evolve ay squishy. Kung meron mga harap, Gatot Kacha, kaya even yung Hylos kayang humarap without hesitating. Nakikita natin, wala din silang, I'd say wala silang crowd control aside sa Aurora. Hinihintay ko na nga lang na pumasok yung Team Spirit sa jungle ng, ng Maycam Evolve. There's nothing stopping them from doing so. Correct. Pwede nilang pasukin yan at ganyan lang. Alis lang sila with the Doors Pathway. Delay nyo lang yung YSS. The moment na may item dito si One Shot at may manakaw na Frigid Glacier dito sa Sunset Lover, kasadong-kasado na, pwede silang lumaban sa loob ng jungle ng kuburan ng Maycam Evolve. Makakatakas naman sa galing dun sa burst ng isang Aurora. Ayan na yung sinasabi na. Pero ito na, yung pag-i-invade na gagawin ng Team Spirit. Tapos yun din yung Malefic Gun na binabanggit natin, binubuo na ng mga Beatrix users. Idikitan lang din naman dito ni Martin Ho itong si One Shot. Pero grabe din yung pagdikit-dikit bomba sa mga miyembro ng Maycam Evolve. Mag-split-split na siya yung Revitalize, ikakasana. At this is the Kid Bomba Show. Ang aga ng recall na nagbumula kay Kid Bomba. Oo, maagang bumoboses. Pero sabi nila may karma daw yan. Tignan natin kung bibigyan siya ni Yorokotsu ng Bruno Special mamaya. Now, by the way, napaka-importanting statline na banggitin na wala pa talagang talo yung Bruno. Now we're about to see. Is it Bruno ko wins games? Literal, kaya ba mag-solo carry ng Bruno? O Team Spirit, bibigyan ba ng isang pagkatalo ang Bruno ngayon? Or inaantay lang ba talaga ng mga teams na magkaroon ng parang in a way difficulty na magamit yung Bruno? Kasi yun yung nakikita natin ngayon 10 seconds bago mag-spawn yung ikalawang turtle ng laban. Habang nandito lang din naman ang kupunan ng Team Spirit, umaangat na sila. Susubukan nilang kunin yung pwesto towards that turtle pit. Para in a way, ma-secure na talaga nila. Kasi yun yung ginagawa nila kanina pa. Pero pakiramdam ko, magpa-farm pa yung YSS eh. Kaya naman Team Spirit, makukuha na naman ng libre ang pagong na to. YSS, farm ka muna! Farm ka muna! Okay lang yan, kasi 5 minutes na halos yung laban, wala pang casualty. That's true. And habang napoprolong yung laban, habang hindi nakakakuha ng turrets dito yung Team Spirit, good sign yun for Maycam Evolve. Yan na nga yung Mountain Shocker, 4 laban na sa isa. Siguro magiging target nila, Glorious Pathway, kinasana. Pero wala lang din naman yun, pambugaw lang ng mga kalaban. Habang nandito si Hiko, nagpaulan na nga ng kanyang mga ultimate from that Beatrix. At ayan na nga yun, trade-off. Plumato sa taas, plumato din sa baba.
mukhang ang mind games dito ng Maycam Evolve ay pabagalin ng sobra yung laro. Farm simulation is real para dito kay Aurora. Ang yaman na siguro ng YSS na to. Ito yung tropa mong grind lang ng grind pero walang binibili. Ay, wala na nga yun eh. Pero siya na ang babagsak. First blood for Sunset Lover. Hindi ka na magkakaroon ng farm kung ikaw ang unang babagsak. Nanakawan yung bangko, boss. Ayan ang masama. If you're Maycam Evolve, if there's one person na bawal mamatay, yan ay si Aurora. Pero nagkapitasan na nga doon sa may bandang mid lane at biglang na Pride of Ice pa. Si Zawo ay makakapag-revitalize pero sumasakit na si Hiko, men. Nakapag-farm din kasi ito si Idol sa taas. Yung plato, may nalepik gun rocket launcher niya. By the way, yung rocket launcher, yun pa lang ay sapat na. Abot mo na yung ano mo. Pero medyo hindi safe yung range. Pag nag-malefic gun ka, yun yung literal, kailangan pang tumapak ng isa ng kalaban mo bago kanya maabot. Oo. Nag-iba na talaga, alam mo, Beatrix, hindi na ikaw yung Beatrix na kilala namin. Kasi grabe yung range na nabibitbit ng Malefic Gun. Kaya naman si Hiko, turret lang ang kanya magiging target. Si Super Noel, nandun lang din naman yung Glorious Pathway. Kinasana si Aurora, susubukang humarap dito na pa-traceless in na nga. Habang i-revitalize, kinasana din ni Super Noel. Grabe yung Malefic Gun Beatrix, bossing. Biruin mo yung Torre, pinipreheat niya, hindi siya abot ng Bruno. Oo. Kailangan umabante ng Bruno kaso may nag-aabang na Hylos. Tapos ngayon with the Renner, hindi ko alam yung interact. Meron, humaba din. Ang haba ng Renner. Tinamaan pa ng Renner sa pati. Kaya naman babagsak si Facian. Habang yung mga member ng Team Spirit ay umaariba kasi alam nila na yung 3.8k gold din nila ay unti-unti nang lumulobo. Junko Lord, pati yung Renner, humaba pa. Mas maaba pa yung pasensya ko kaysa sa Beatrix na yan. Dahil kung ako yung nandyan, siguro sinalo ko na lahat. And Maycam Evolve, nahihirapan silang mag-respond sa Team Spirit ngayon. The sheer range coming in from the Beatrix, yung pressure na nanggagaling kay Zawo, paliit ng paliit ang farmland ni Aurora. Can I just say, yung Team Spirit, yung laro nila, very Pinoy-like. Ako lang ba? Yung low scoring, pero wala nang objectives yung kalaban. Parang bimbonik tayo ng M5. Oo, ganun yung level. And well, nandyan kasi si Coach Vren eh. Kaya iba yung napapakita na galaw sa atin ng Team Spirit. And just like that, 4K gold lead. Can you imagine? Dalawa pa lang yung bumabagsak. Wala. Ito yung tipo na medyo walang nangyayari. One, because pero ang dami. YSS. Pangalawa, na inuunahan na lang ng Team Spirit sa pagpupush. And sadly, for the side of Maycam Evolve, habang nakakapag-push dito ang Team Spirit ay paliit nga ng paliit yung mga resources na pwedeng i-farm ng isang YSS. So, ang tanong ngayon ay hanggang kailan ka magpa-farm? Nandiyan na ang Glorious Pathway. Mukhang si Markin Ho ang uunahin nila pero si Facian ay nandun sa bandang likod. Avatar of the Guardian na gamit na rin dito pero Torre ata ang gusto nilang unahin at hindi na nga nila itutuloy pa dahil walang minions. Pero si Hiko ay binabaroban lamang yung Torre. Jules ko, Lord, the Malefic Gun is real. Alam mo, partida yan ah. Ayan o, ang daya! Uy, partida pa yan. Yung, by the way, kung hindi man kayo nakapagbasa ng patch updates, nabawasan na din yung damage output ng mga hero kapag malayo sa Torre, kapag walang minion na katabi. Pero still, meron pa rin. Ang dami pa din ng nadidish out. Kaya nga ngayon, yung Lord ay mapupunta sa kamay ng Team Spirit unscathed. Kung baka walang nakuhang kahit ano yung Maycam Evolve. We are back to M5, everybody! 3 turtles, 1 Lord. So far, still no turrets for the side of Maycam Evolve at mananakawan na nga dito si YSS. So far, yung plano ng Maycam Evolve na bagalan yung laro or let's say, put this game into a slow pace ay hindi gumana. Dahil ang bilis din kasi ng power spike ng Team Spirit. Kailangan mong respetuhin yung Spear of Alpha, kailangan mong respetuhin yung range ng Beatrix. And maganda yung naging decision dito ni Hiko to get the Malefic Gun as the second item. Or first item nga niya atang kinuha. Kasi alam niya na pagpupush lang ang gagawin niya. Avatar tumama na sa isa pero agaran din babagsak sa Sunset Lover. Ito na ata yung laban na hinahanap nila Aurora. Pero mukhang makapagtangki din naman sa may bandang halap si Super Noel. Pero dalawa na nga namatay dito. Si Hiko ay napakasakit na.
Kid Bomba with a zoning as well. Grabe yung mga glulets lang niya yung pinapatangki niya ng damage output na nagmumula sa mga miyembro ng Maycam Evolve. Nakakuha sila ng trade in the name of Sunset Lover. Pero si Hiko, yung Hiko, ang sakit na ng bawas na nagmumula kay Bennett. Mas sumakit pa kasi may Malefic Gun. Tapos walang makadikit sa kanya na miyembro ng Maycam Evolve. Yung Lord nandun lang din naman sa mid. Sinusubukan nilang i-push yung mid lane turret. Glorious Pathway nandun lang din naman. Nagkaroon na ng expressway towards that mid lane. Walang mababasag pa na inhibitor turrets. Kaya lang may 5 na lang naman sila. Another record broken, by the way. Fastest level 15. Kanina natalo yung last game. Ngayon natalo ulit. Ang bagong record holder niyan si One Shot on this Alpha. Na by the way, Alpha din ang tumalo sa former record. So another record broken. Tingnan natin kung masisira nga ba yung mid lane turret. Nice play here mula sa Maycam Evolve. Dalawang nahuli pero nakapag-create dito si Hiko. And that means two conversions on the side of Team Spirit. Walang namatay sa Team Spirit. Kahit si Kid Bomba, nagapiso na lang yung buhay. Yun na nga yung Renner's Apathy. Tapos kukonekta pa, nag-flicker in si Sunset Lover. Kaya siya ang babagsak. Habang yung mid lane na naman, yung mid lane ang ayaw nilang pagpahingahin. Grabe yung patsi-patsing bawas na nagmumula kay Hiko. Nandito na nga yung Malefic Gun. Nandito na din yung Glorious Pathway. Nilatag na yung Expressway Mountain Shocker. Mukhang ito na lang yung nangyayari dun sa YSS. Nako, dalawa na ang nawala para sa Maycam Evolve. One inhibitor turret left and Team Spirit. Tuloy-tuloy lang kanilang pagpupush. Nice build here mula dito sa Beatrix. Not only does he have damage, pero may additional range and sustain din siya. At dito natin masasabi yung dalawang Malefic Gun users na kaya talagang umabuso is the Bruno and the Beatrix. Nakitang-kita natin ngayon dito for today's video. Magsisimula na ang pinakaunang, second Lord rather, pero si Aurora napakabagal. Na-Spear of Alpha at mukhang babagsak na agad siya. And that's the YSS down, pero nakapag-Mountain Shocker naman bago mamatay ang kanyang goodbye gift sa Maycam Evolve. Ayaw na yata ng Team Spirit na mag-Lord kasi yung gold lead ngayon, 10,000 na rin naman. Susubukan nilang i-end yung Tori Avatar of the Guardian. Kukonekta kay Kid Bomba, pero ang bilis! Natutunaw si Super Nawel! Habang yung Lord na lang din naman dito, yung Tori pala rather, sinusubukan ni Markinho na mabuhay at tangkin ang damage output na pinagagalingan ng Team Spirit. Pero sabi ng Team Spirit, focus lang kami sa goal kasi babagsak si Sawo. Mukhang gugustuhin pa nilang i-overextend ito kahit buhay na si Aurora. Si Hiko, masakit na yung damage output. Yung Wind of Nature, nandun lang din naman. Babagsak si Peshin. Pero sasapat ba yung damage output na meron sila? Walang minion! Kaya magbabak muna sila. Hindi na pala. Ayaw na nilang mag-back kasi si Kid Bomba tinatangki na yung bawas na nagmumula dun sa Torre. And that game will go in favor of Team Spirit. Team Spirit with the counterplay. Sinubukan silang i-macro ng kupunan dito ng Maycam Evolve, but sadly nag-backfire yung plano nilang mag-YSS dahil sobrang bilis ng ginawa dito ng Team Spirit na rekta